Top 5 news this week, January 5 to 11. Number 5, si Vic Soto idinemanda ng cyber libel si Daryl Yap, yung filmmaker ng The Rapists of Pepsi Paloma. So sino muna si Pepsi Paloma? She was a sexy star noong 1980s. Noong 1982, inakusahan niya ng rape sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie the Horsey. 15 years old lang siya noon. 3 years later, natagpuan siyang patay sa apartment niya. Suicide daw ang cause of death. Nitong Thursday, kinasuhan ni Vic Soto si Daryl Yap kasi naglabas si Daryl Yap noong January 1 sa Facebook ng trailer nung paparating pa lang niyang pelikula. Sa eksena doon sa trailer, nung tinanong yung character ni Pepsi Paloma kung ni-rape pa siya ni Vic Soto, sumagot siya ng oo. Sa ngayon, pinatigil muna ng korte yung pagpupromote at pagpapalabas ng pelikula habang iniimbestigahan yung reklamo ni Soto. Mahirap mag-speculate kung sino at ano yung motibo sa likod nitong pelikula na to. May mga nagsasabing pwedeng pasaring daw to dun sa mga kakandidato sa paparating na eleksyon na may kinalaman dito sa kaso. For example, si Tito Soto na kapatid ni Vic Soto, tatakbo ulit na senador sa Mayo. Matagal nang dinedenay ni Tito Soto yung rumors na pinilit daw niya si Pepsi Paloma na bawiin yung akusasyon ng rape. Sabi pa niya, pakulo lang daw ng handlers ni Pepsi ang lahat. Number 4, may mga barko ang China Coast Guard na umaaligid malapit sa Zambales at kasama dyan yung tinatawag na monster ship nila. Nireport yan ng Philippine Coast Guard this week at nakunan pa nila ng video. Yung napakalaking CCG 5901 na mataan na 65 to 70 nautical miles lang from the coast of Zambales noong January 5. Napakalapit niyan considering na 200 nautical miles ang exclusive economic zone natin sa West Philippine Sea. Tapos pa-X pa raw yung landas ng barko dun sa area, which means hindi siya innocent passage. Under international maritime law kasi, okay lang naman dumaan sa exclusive economic zone ng isang bansa provided na diretsong pasok at labas ka lang. Eto ngang si so-called monster ship, pa-X dun sa area, which means nagbababad siya dun. Tapos, noong January 8, lumayo ng konti itong si so-called monster ship, tapos merong mas maliit na China Coast Guard ship na pumalit dun sa area niya, dun sa may malapit sa Zambales. OA na talaga to kasi ang lapit talaga sa lupain ng Pilipinas. Bukod dyan, yun pang China Coast Guard ang may ganang mantaboy sa Philippine Coast Guard at military assets na nag-monitor sa kanila. Number 3, si former Vice President Jejomar Binay at former Makati Mayor Junjun Binay acquitted sa kasong graft at falsification of public documents. Ito ay yung sa kaso nila from 2018 involving yung allegedly anomalous and overpriced design and construction ng Makati Science High School building. Sabi ng korte, kulang daw sa ebidensya na magpapatunay na may sala yung mag-ama at iba pang akusado. Kasi raw yung mga testigo sa kaso hindi naman direktang natunghayan yung mga alegasyon. Mahigit 17 million pesos yung kontrata para dun sa design, tapos 1.3 billion naman yung para sa construction. Isa sa malaking tanong is makakaapekto ba to dun sa perpetual disqualification ni Junjun Binay from public office? Iisang set of facts lang kasi yung involved dito. Yun nga lang, yung disqualification sa ombudsman ang galing, hindi sa Sandigan Bayan. Makakabalik na ba si Junjun Binay sa politika? Yan ang aabangan natin kasi yung Binay family, G na G pa rin sa pagtakbo sa pwesto sa Makati. Number 2, yung naglalakihang wildfires sa California sa Estados Unidos. Base sa reports on the ground, may 10 tao nang nasawi dahil sa wildfires sa Eaton at Pacific Palisades. Nasa 10,000 na bahay na rin ang natupok. Yung Tuesday, January 7 to nagsimula at ang bilis kumalat. So far, hindi pa rin siya makontain ng mga responders. Malakas kasi yung tinatawag na Santa Ana winds na umiihip at nagpapakalat dun sa sunog. Tapos, mababa na nga yung humidity, tuyong-tuyo pa yung vegetation dun sa area kaya ang bilis kumalat ng apoy. Isa to sa pinakamalalang wildfire sa history ng LA. Halos 14,000 hectares na ang affected. Tapos yung estimated worth ng damage ay at least $135 billion na. Marami rin kilalang tao na nasunugan ng bahay dahil dito. Bago tayo tumuloy sa number 1, invite ko lang kayo na i-download yung app namin para lagi kayong updated sa news. Okay, number 1, ititigil na ng Meta ang third-party fact-checking sa mga platforms nito na Facebook, Instagram at Threads. In-announce yan ni Meta CEO Mark Zuckerberg noong Tuesday. Starting with the US, ang sabi ni Zuckerberg. So sa tono niya, pwede itong eventually i-apply sa ibang lugar, pati sa Pilipinas. Masyado raw kasing biased at sumobra sa pag-censor ang mga fact-checkers, sabi ni Zuckerberg. Rappler is an official fact-checking partner ng Meta dito sa Pilipinas. Dismayado kami dito, lalo't sinisi at siniraan pa ni Zuckerberg yung mga fact-checkers. In the first place, hindi naman nakakapag-takedown ng posts o nakakapag-censor ang mga fact-checkers. Mismong content moderators ng Meta ang gumagawa nun.
Kaming fact-checkers, nagve-verify at naninita lang kapag may kasinungalingan dun sa platforms. Nakakabahala tong development na to kasi ibig sabihin, malaya na makakapagpakalat ng disinformation ng kahit na sino sa Meta platforms. So sinong panalo dito? Yung Meta, kasi kikita sila sa unrestrained posting of sticky content regardless if true or false. Sabi nga ni Rappler CEO and Nobel Peace Prize awardee Maria Ressa, this puts profit above the safety of the platform's billions of users. Okay, that's it. Next week ulit.